Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Andito po tayo as a family to be strengthened, to be like our Lord Jesus Christ. At yun po ang atin pong tatalakayin ngayon. Siya po yung merong pamagat na understanding marriage in the eyes of God. So join me please in the book of Hebrew, chapter 13, verse 4. At ito po ang sabi po ng Bible, Hebrew 13:4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. So isang araw po ay kinausap ko po yung akin pong bunsong apo na lalaki. At yun po ay si Paul Daniel. Sabi ko sa kanya, Paul, ipag-pray mo yung kasal namin ni nanay sa dadating na July. Nanlaki po yung mata ng aking apo. Parang mahulog sa upuan. At ang sabi niya sa akin, Tatay, hindi pa kayo kasal ni nanay. Nasyak po siya. Nanawaan niyo po ako. 6 na taon lang po si Paul. Yung pagkagulat niya po talagang gulat na gulat. Tatay, hindi pa kayo kasal ni nanay? So sa murang gulang po ng bata, naintindihan po niya yung kahalagahan ng kasal. Kung bakit ganun po siya namangha. Bakit nga nang kami nagsasama ni nanay yung ganyang katagal sila na yung naging apo tapos di pa pala kami kasal. Shock po siya. So yan po yung dapat yung unang maintindihan patungkol po sa marriage o pag-aasawa. Ganyan po siya kaimportante sa Diyos. Siya po ay so sacred in the eyes of God. Ano pong ibig sabihin ng salitang sacred? So holy that it has a special connection with God. Totoo po yun. Kasi ang Diyos po yung author po ng marriage Siya po yung may design nun. At yun po ay kanyang ginawa sa Garden of Eden through Adam and Eve. Sila po yung unang family. Kaya actually, ang talagang kinirate ng Diyos sa paradise ay family. Hindi po isang tao lang, but a family. At ang sabi ng Diyos, then you must increase and multiply. So hindi lang po siya nag-create ng family, siya po yung nag-create ng napakalaking family. It's so sacred that it means worthy of spiritual respect or dedication. Yan po ang marriage sa mata ng Diyos, worthy of spiritual respect or dedication. It is set apart for God's service. Totoo po yun. Kasi ang purpose po ng Diyos kung bakit niya po tayo binigyan ng makakasama sa buhay, yung nga po yung naging mga asawa natin, is to glorify God as a family. Yun po talaga ang pinaka-purpose niya. Yun po talaga yung unang pinaka-reason niya na siya po'y parangalan bilang pamilya. Yung po mga needs natin, secondary lang po yan. Yung magkaroon po tayo ng inheritance, that is another thing. Kaya nga po ayaw po niya na meron pong immorality outside marriage. Meron pong third party in any form, in any rate, in any time, in any season, in any situation. Kasi kung meron pong adultery at fornication, hindi malulawalhati ang Diyos. Marriage must inspire us or bring us to the spirit of reverence pag naintindihan natin yung salitang marriage. Yung bang meron tayong malaking paggalang, pagpapahalaga. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga tao po, wala na pong pagpapahalaga po sa marriage. Maraming lawmaker, lawbreaker, troublemaker. At mga
abuser po ng grace ng Diyos. Ayita niyo naman ang mundo, grabe po immorality. Di lamang po sa Europe, di lang sa West. At siya po ay nag-scattered around the world na dapat mangyari sa bansang Pilipinas. Kasi wala po siyang reason. Another thing concerning marriage, it is not only so sacred, but it is so honorable. Hebrew 13:4, marriage is honorable among all. Sa ibang translation, among men, ang sabihin, sa lahat ng klase ng tao. Sa bawat panahon, as long we are here, existing, married to our spouses, it is so honorable. Ay, ibig sabihin sa salitang honorable, worthy of honor, pinapahalagahan. Binibigyan po ng malaking importansya. It deserves respect or high regard. Nirerespeto po yung kasal, yung pag-aasawa. Binibigyan po ng mataas na pagpapahalaga. Honorable, of high rank, mataas pong antas, rank, ranggo, ng kalagayan o posisyon. It speaks of dignity, dignidad, or distinction. Kaya nga hindi pwede yung gusto po ng marami na lalaki sa lalaki, babae sa babae magsasama. Dahil ang marriage po talaga may distinction. Hinihiwalay niya ang dalaga at binata para malamang sila po ay single pa. May distinction. At hindi lang po yun ang distinction niya. Dinidipay ng marriage kung sino yung napangasawa mo. Clear po yun. Kaya nga walang secret marriage eh. Hindi pwede yung tanan. Hindi pwede yung marriage closed door, dalawa lang sila. At ikatatlo yung spy. Para tingnan kami naghahabol. Wala pong ganun. May distinction para malaman sino ba yung napangasawa mo. Kaya maraming witness. Ang iba kumukha ng sponsor, minsan 30, minsan 50, minsan 100, minsan 200. Para malaman ng lahat, sino ba yung napangasawa mo? Taga saan? At hindi lang po yun. 4 po yung pinipirmahan na marriage contract. Isa sa government, isa sa notarial public, isa po doon sa kinasal, at isa po sa nagkasal. Lalagay po yun sa file ng church. Nasa record book po yun ng isang church. Kaya hindi po siya po pwedeng baliwalain. It means noble, kagalang-galang. Ako po yung naniniwala ako na ito pong definition ginagawa ko at pinapaabot sa lahat ang magiging daan para pahalagahan po ng mag-asawa ang kanila pong kasal. Ay isa po kasi nakita naming problema ni nanay. Kung bakit hindi po pinapahalagahan ng pag-aasawa ng nagsipag-asawa kasi hindi pinapahalagahan po yung kasal. Hindi naintindihan kung gaano kasagrado ang kasal sa mata ng Diyos. Kung gaano siya kabanal, kalinis, honorable, kadignidad, kanoble. Na siya po ay high rank. Na mag-iisip po ang marami na ito po'y sirain, baliwalain. Dahil kung ang Diyos po'y nagbigay ng mataas na pagpapahalaga rito, sino po tayo upang siya po ay i-degrade, i-minimize, at gawin lamang po isang lighting o isang usapin na magaan at parang ordinaryo. In addition, hindi po basta mag-aasawa ang sino man ng ganun-ganun lang. Hindi niya papairalin yung damdamin niya na kasi tumibok yung puso niya, kasi napugian siya kay brother, nagandaan siya kay sister. Hindi niya po gagawing basihan po yun para magpakasal at mag-asawa kaagad. Mag-iintay po siya ng panahon ng Diyos. At sisiguruhin po niya talaga na yung kanyang papakasalan ay tamang tao, bigay ng Diyos. Mahaba po ang preparasyon, mahaba ang courtship prior to the marriage. Ang marriage po, oras lang eh. Ang courtship, it takes years. Ako ang advice ko sa lahat, hanggang hindi ka nasasatisfy sa gusto mong mapangasawa kahit kayo ay engaged na, huwag kang magpakasal.
Kung hindi mo nakikita yung criteria gusto mong makita sa kanya, huwag kang pumunta sa pagpapakasal. Yun po ang pinakatama. Kasi pag pumasok ka na rin, hindi na pwedeng labasan yan. Sa mata ng Diyos, walang divorce. Walang annulment. At wala pong so-called legal separation. Sa mata ng Diyos, siya po'y illegal separation. Dahil sinabi na ni Jesus ng malinaw, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng gobyerno, ng kongresman, ng senador, ng politiko, ng ministro, ng mag-asawa at ng bawat pamilya sa both side. Why? Number one, because marriage is a covenant with God. Ang pag-aasawa po ay isang covenant o tipan sa Diyos. Amen? Malakay 2:14-16. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Verse 16, for the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one's garment with violence. Ito pong truth na ito para sa Israelita, ay truth pa rin po hanggang ngayon. Nirebuke niya po ang mga Israelita ng panahon ni Prophet Malakay. Kasi naging practice po nila ito eh. At yun pa nga, ang contention nila kay Jesus in the book of Matthew, in the book of Mark, concerning divorce paper, annulment of marriage. Jesus said to them, tigas kasi ng ulo nyo eh. From the beginning, hindi naman ang gusto ng Diyos. Eh bakit kami binigyan ni Moses ng papel na pwedeng maghiwalay? Ang tigas ng ulo nyo. But from the beginning, hindi yun ang gusto ng Diyos. So, ibig sabihin, ito po kasi ay national practice ng Israel sa pangunguna po ng mga elder, sa pangunguna po ng mga priest ng panahon po nila, at nagpatuloy hanggang sa panahon po ng mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, at teachers of the law. At ang ginagawa lang po nilang dahilan ay yung tamad magluto yung asawang babae. Hindi inaasikaso yung bigote nila, yung kasuotan nila. So mga minor things. Pero totoo, sila gustong hiwalayin yung mga asawa nila dahil sa immorality, yung lust sa puso nila, yung bondage nila about ang control lust. Kaya ang Diyos ang sasabi, hindi pwede gusto ninyo. At kahit binigyan kayo ni Moses ng papel, hindi ibig sabihin, yun ang gusto ko. Yun ang tigas ng ulo ninyo. Pero hindi nagbabago ang stand ko. Are you with me? Kaya ang sabi niya rito, yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Nire-remind niya pong Israelita ng panahon ni Prophet Malakay na siya po ay nakipag-covenant sa kanila. Na pag kinasal po ang dalawa, ando doon ang Diyos. Siya po ang nagpatibay ng kasal. Una sa lahat siya. Dahil siya po ang author. Hindi po yung judge na nagkasal, hindi yung mayor. Hindi po yung government. Sila lang po nag-implement ng desire ng Diyos, ng plan ng Diyos, ng order ng Diyos, ng law ng Diyos. Pero ang Diyos ang pinagmula ng lahat. Siya po ang nakipag-covenant, hindi po itong mga ito. Kaya sana meron po nag-break ng marriage, naging unfaithful. Ang unang-una niyang kasalanan ay laban sa Diyos. Yung covenant nila sa Diyos, sinira niya. Kaya malaki siyang kasalanan. Hindi siya dapat. Kaya ang sabi niya rito, between you and the wife of your youth. Ibig sabihin, sa panahon pa lang po ng kanila pong kabataan, sila po'y engaged na. Nag-witness na ang Diyos. Kasi alam niyo po, ang kultura ng Israel iba. Meron po silang kautusan na pag ginalaw ng isang lalaki ang isang dalaga. Kahit naayaw mo sa kanya, pag ginalaw mo siya, obligado kang pakasalan siya. Sa mata ng Diyos, once niligawan mo siya, at witness na ang Diyos between you and your wife in your youth, sa inyong murang gulang. Kahit nabigla ka lang, ginalaw mo siya, at naobliga ka lang, napilitan ka lang, pero hindi mo siya mahal. It's a matter of lust. Sa batas nila, pakakasalan mo siya. Are you with me?
Are you still there? Yun pong ibig niyang sabihin. Hindi po pwedeng gagalawin mo si sister na ganun lang. Tapos ayaw mo na kasi nabigla ka lang. Sa batas po nila, hindi ganun. Pakakasalan mo siya. At kung magsasuffer ka, ikaw may problema. Because you break the law. At kahit anong gawin mo, may covenant ang naganap between you and God. At yun ang ibig sabihin ng Diyos. Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Youth. Sa courtship pa lang. Amen. Kaya ang advice ko sa inyong lahat, mga minamahal sa church, sa bansang ito at buong mundo. Igalang niyo po ang kasal. At kinakailangan kung kayo po'y magpapakasal, siguruhin niyong iharap mong mapapangasawa mong babae sa magkakasal ay buo. Of course, nagpapatawad ng Diyos. Mabait po siya. Pero hindi ibig sabihin nagpapatawad ng Diyos, lahat na lang po ng boys, pwede niyang i-bless si sister na walang kasal? Of course not. Kaya kung meron mang naikasal na nauna muna yung pagbubuntis bago kasal, nag-repent kayo, napatawad kayo ng Diyos, go on with your marriage. But it doesn't mean to say na dahil kayo ikinasal, yun po ay isang approval sa mga kalalakihan na po pwede niyang i-bless si sister na naging girlfriend niya na wala pang kasal at pag na-bless niya na at dinala na nito si Habakuk sa sinapupunan, isa ka magpapakasal, hindi po pwede yun. Are you with me? Taas po yung dalawang kamay na nakakaintindi ng sinasabi ko. Kasi nakakalungkod po yan. Napakarami po kasing nagpapakasal nauna muna yung baby bago kasal Dapat kasal muna bago baby. Pwede kang mag-asawa ang pangalan baby. Pero hindi ka po pwedeng mag-create muna ng baby bago kasal. Pwede kang mag-girlfriend, baby pangalan, pero yung magbe-baby bago kasal, illegal po yun. Kaya kayo dapat mga kabataan, nakikinig kayo sa payo ng mga magulang nyo, ng mga pastor, ni tatay, ni nanay. Hindi kasi ibig sabihin umaayaw yung mga magulang ninyo ay ayaw nilang mag-asawa kayo. Ang ibig lang sabihin, hindi pa panahon. Hindi nyo pa kaya mag-handle ng pamilya. Yan lang ang ibig sabihin nun. Hindi sila mahigpit, hindi ayaw nila kayong lumigaya, kundi alam nila bilang magulang, hindi pa kayo handa. Dapat intindihin nyo yan. Nagmamalasakit sila sa inyo. Ganon din naman ang mga pastor. Pag nagpapakancel kayo, sinasabing wag muna, saka na, mag-pray ka muna, seek the face of God, kasi baka hindi ka siguradong siya talaga. Kasi mahirap. Napakarami pong kinansila ni tatay at ni nanay, halos nadudurog puso namin. Si sister, napunlaan ni brother ng Habakuk sa sinapupunan, hindi naman pinakasalan. Habang umiyak si sister, mas malakas po yung iyak ko sa awa sa kanya. Binibless ko na lang po yung baby lumabas ng maayos. Kaya tinanong ko, bakit ayaw kang pakasalan ni brother? Nabigla lang daw siya. Tsaka hindi pa raw siya handa. Hindi pa niya kayang bumuhay ng pamilya. Hindi pa pala niya kayang bumuhay ng pamilya. Bakit ka nagpahabakuk? Hindi ba, si Habakuk, pamilya na yan. Umiiyak. Huli na. Kaya, ang pagsisisi nasa una. Pag nagsisi ka na kaagad, wala nang huli. Are you with me? Kaya ako, lagi kong sinasabi yan, ingatan niyo ang pagkababae ninyo. Yan ang kayamanan nyo, yung virginity ninyong lahat. Kaya dapat, pag may boyfriend at may girlfriend ka, expose kayo sa maraming tao, lalo-lalo na
sa lugar na madidilim. Hindi pwedeng kayo lang dalawa. Hindi pwedeng papasok si brother sa kwarto mo kahit alam ng mga magulang na engaged kayo prior to the wedding nang wala pang kasal. Dapat nandoon yung lola mo, tsuhi mo, tsahe mo, tawas may baril yung pinsan mo bago makapasok si brother. At sarado lahat ng bintana para wala siyang dadaanan. Sabihin, not allowed. Maintindihan niyo po yun. Kung talagang gusto ko makita ni brother, di maghintay siya sa baba, hintayin bumaba ka. Huwag siya umakit sa taas. Lalo na sa 10 oras ng gabi. Hindi tatay, umiyak si sister, nagpapakansel, talagang naramdaman ko yung kabigatan niya. May tatay naman at nanay, tawagin si pastor. At kung hindi pwede si pastor, si tatay at si nanay, isa pumasok ka ron. Are you with me? Napakahirap po nito. Hindi po to living like Jesus. Covenant po yan. What is a covenant? It is an agreement, a treaty, a promise, an oath between two people or two parties that involve promises to each other. Ang may mga witness, saksi, pinipirmahan. Tapos merong marriage vow. Sa hirap ginahawa, magkasama tayo. Sa kasaganaan, sa pagsuko ng buhay, magkasama tayo. Sa sasakyan, ano man ang mangyari, magkasama tayo. Walang tatalo, walang lulundag, amen. May preno siya, wala, magkasama tayo. Mga marriage vow, covenant po yan. Nakikinig ang Diyos. At hindi lang siya nakikinig. Listen please. Bawat sinasabi niyo sa panahon ng kasal, line by line, word for word, letter for letter, naririnig lang Diyos at sinusulat niya. Are you with me? In-honor niya bawat vow. Kaya nga pag nagkakasal kami ni nanay, tinatanong namin, meron ba kayong sarili niyong vow? Kasi mas maganda sarili nila. Galing sa puso. Kasi sasabihin mo sa harap ng Diyos yan. Una sa lahat. Narinig ng mga magulang ninyo, ng mga principal sponsor, nung lahat nung may bahagi sa kasal na yan, yung lahat ng dumalo, nakikikain, o talagang dumalo, narinig nila yan. Kaya dapat, alam po ninyo kung gaano kahalaga ang covenant, ang vow. Minsan nagkasal ako, sabi ko doon sa lalaki, sabi ko, sige na, sabihin mo na sa kanya yung vow mo. Sabi niya lang doon sa napangasawa niya. Love you. Sabi ko, yun lang. Sa isip-isip ko, kawawa naman to si sister. Hindi ba yun? Ano yun? Shyness. Walang bawo doon. Yung love you, doon yan sa courtship, sa marriage, it's a vow. Sasabihin mo sa kanya, yung pangako mo na narinig ng Diyos. Ipapel mo yan o wala kang papel, but still, parehas lang yan. Mahalaga sa kanya yan. At yun din naman ang babae. Are you with me? Kaya nga yung mga tanan, hindi ino-honor ng Diyos yan kasi mga walang baw yan eh. Tanan yan eh. Anong tawag doon, tatay? Hindi yun baw, ano yun? Bad. So bad. Amen. It's a covenant. Kasama ang Diyos. What is marriage? The two become one flesh. Genesis 2:24. Iiwan ng lalaki, ang tahanan niya, at sasama sa asawa niyang babae. At sila'y magiging isang laman. Yung dalawa naging isa, yun po yung miracle of marriage. The two become one flesh. Kagaya po ng church, si Jesus at ang church naging isa. At yan ang sinasabi din ng 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. So nung tinanggap natin si Jesus, siya po'y tumira sa ating espiritu at tayo po'y naging isa. Siya yung naging buhay natin. Tayo yung kanya naging templo. Are you still there?
Yan po ang dapat nating maintindihan. Marriage is two people making a public pledge or commitment to live together and share their lives in a way that is recognized. Yan, recognized. Kaya nga, pagkatapos ng kasal, I proudly present to you, Mr. and Mrs. Sasabihin po yung apelyido ng lalaki. Narinig ng lahat. It is recognized. Recognized spiritually, legally, socially, economically, and emotionally. Meaning it involves the totality of man. That is marriage. Amen. Now, ito po ay simpleng payo ni tatay sa lahat. Doon po sa nagpasyang magpakasal. At yung principle po inyong sinunod, hindi inapura, hindi minadali, hindi biglaan, hindi dahil pangangailangan at kailangan. Kasi si Habakuk humihinga na, sumisipa na, at nagpa-prophecy na sa loob ng tiyan ni sister. Ito po ang advice po namin ni nanay. Dahil ang kasal nyo minsan lang magaganap. Planuhin po natin ito ng husto. Pag sinabing pinaplano, ito po'y pinag-aaralan. Magkano yung budget? Saan kayo ikakasal? Sino magkakasal? Ano isusuot ninyo? Sino yung mga abay nyo? Sino yung mga sponsor ninyo? Ilan yung guest ninyo? Ano yung motive ninyo? Sino yung Bible bearer ninyo? Candle bearer? Ring bearer? Cord bearer? Sino yung mga host nyo? Sino yung MC nyo? Sino yung photographer nyo? Sino yung reporter ninyo? At sino po yung mag-host ng kasal ninyo? Napakahalaga po nito. Magpa-cancel po kayo. Kailangan nyo yan. Kaya nga napilitan tayong magturo Napakahalaga ng kasal ninyo. Alam niyo, kasal sa mundo, kahit papano lang. Gumanda lang ng konti yung pag kinakasal, may mga milyon, kilalang pamilya. Pero kahit ganun, hindi pa rin sila pwedeng tumapat sa kasal sa church. Sabi nga ng isang coordinator na unbeliever na okay nagkasal, sabi niya, 10 taon na ako sa profesyong ito. Ngayon ako nakarinig na ganito kagandang kasal. Nakakita. At binanggit niyo yung pangalan ko. Paano hindi kakantiin? Doon ng Diyos. Pag may nagpapakancel, minumungkahin namin ni nanay kung dyan lang sila sa NCR. Sa EDSA kayo magpakasal. Binigyan tayo nila ng church. Ito kung maganda na to, maayos na to, at talagang magiging maganda to. Mga taga Cavite, malapit kayo rito, magpapakasal kayo. Dito kayo magpakasal. Sa bahay ng Diyos. Wala akong anak na kinasal sa hotel at restaurant, sa resort. Lahat ng anak ko sa church kinasal. Are you with me? Kasal yan kung talagang walang church sa isang bayan, ilang siguro exemption. Pero paano ka naging anak ng Diyos kung walang church doon? Saan ka pupunta? Saan ka dadalo? Paano ka sasamba? At kung hindi presentable yan, that is another story. Pero hanggang presentable po yan at naayos, gawin po nating ilagay sa church. Kung nasa bundok man tayo, edi sa church. Kung may bundok doon. Sa isla tayo, edi sa church. Ayusin natin. Kasi kung nasa bundok, wala rin namang hotel doon Kung nasa baryo, wala rin namang 5-star hotel doon. Kung ano lang i-offer nila, yun lang talaga yun. Edi ayusin natin ang church. Mangi po tayo ng payo. Napakaraming po dapat ipayo. Kung nakikinig lang marami kay nanay, yung mga gastos na yan, na-minimize yan Isang kinasal ko, mahigit kalahating milyon yung ginasta. 80,000 yung binayad niya ron sa sa MC niya.
80,000. Tapos yun lang presentation, ako nagkasal eh. Umiiling ako sa lungkot, sabi ko, ano ba to? Sayang yung pera mo. Pero kinasal ko pa rin sila, binilis ko, na puno ng kagalakan. Kaya lang, deep within my heart, sayang yung pera. Sabi nanay, oo nga pa eh. Pinapayaw ko, ayaw makinig. Hindi nagtatanong. So, huwag kayong magpa-cancel lang kung may problema kayo sa pera, may sakit kayo, o ibang usapin ng buhay. Sa pag-aasawa, kasama sa tungkulin namin yan. Hindi pakikialam sa buhay nyo yan. Pag-aayos yan ng buhay ninyo para gumanda kasal nyo. Are you still there? Kasi, alam nyo, yung kasal na hindi inayos, sa simula pa lang hindi nalawalhati ang Diyos. Sa pagsasama nyo, may connection po yun. Kasi, yung simula, hindi honorable. What you expect? Yung susunod ba, honorable? Hindi nyo napansin, kada kasal, anong ginagamit na Bible? Puro puti. Puro puti. Amen. Walang gumagamit ng Bible sa kasal na kulay itim. Puro puti. Yung mga una na yan, nilalagyan ng coins yan, puti. Wala kayong makikitang belong kulay itim. Meron ba kayo nakitang kinasal na kulay itim yung belo? Hindi kayo tumatawa. Puti lahat. Cord, puti. Wala ka rin makitang kandilang itim. Mangkukulam ka nun. Kandila puti. Naunawahan niyo po yun? Ganyan po siya sacred. Wedding ring, dapat silver. Okay din naman po yung gold. Pero hindi na po natin masyadong ini-impose yun kasi depende na po sa choice ng magpapakasal yan. Importante, wedding ring po yan. Pero kung gusto mo nang mas maganda ron, at kukunin mo advice ni tatay, mas maganda puti. Kasi, remember this, minsan ka lang ikasal. Minsan lang. Kaya muli kayo mga babae, ingatan niyo ang virginity ninyo. Kung talagang mahal ka ni brother, mag-aantayan. Pag hindi nakakapag-antayan, hindi kanyan mahal. Because love waits. Love is patient. Love is long-suffering. Ang nagmamahal, nag-aantay. Are you still there? Kaya kayo mga magulang, see to it na itong revelation, ito truth na to, i-impose nyo sa inyong mga anak. Sa murang gulang nila. Kagaya nito, may mga apo kami, si Manuel, 15. Si Zion, 13. Si Prince Joseph, 12. Siyempre, lalaki na yan. Hindi naman natin maaawat kung will ng Diyos na makapag-asawa sila sa tamang edad. So sa murang gulang nila, ngayon pa lang, ini-educate namin sila. Pati mga apo namin, mga babae. Kailangan sa murang gulang nila, pinapaabot na natin yan. Para bago sila pumunta doon, alam na nila ang principle. Naintindihan na nila. Kaya magbigay tayo ng time, mga magulang, sa ating mga anak, especially nagdadalaga at nagbibinataan na yan at may nanliligaw na riyan. And always remember that prevention is much better than cure. Na tayo naman, brothers, kahit gaano mo kalab si sister, see to it na meron kayong social distancing. Sabi mo sa katabi mo yung social distancing, kailangan yan. At kung talagang si brother nag-aapoy, si sister naman nag-aapoy din, face mask. At kung lumalabas pa yung apoy sa face mask, PPE. At kung talaga hindi paawat, i-quarantine sila, magkahiwalay. Amen. Ganyan po kahalaga ang kasal sa Diyos. Ganyan siya kalinis. Even though nahugasan ng dugo ng Lord ng lahat ng kasalanan, pero kung alam mo na ang truth, hindi mo kailangan magpahugas ng dugo ng Panginoon. Lakaran mo ang truth. Para walang repentance.
Huwag po tayong gamayan sa maraming grace teacher na inabuso po yung grasya ng Diyos. At yun din ang ginawa ng kongregasyon dahil sa turo na maling grace. So they abuse the grace of God. They misuse it. Kaya disaster po yung pinuntahan nila. Bilangan nyo yung budget ninyo. Don't overexpend. Ano kaya nyo, yun. Ito ibibigay ko sa officiating minister. Ito ibibigay ko sa lahat ng gagalaw dito. Ito ilalagay ko sa mga kapatiran. Depende sa kaya mo. Ako, ikaw naman, pinagpala ng gusto, huwag kang magtipid. I-bless mo lahat. Ito ibibigay ko sa nag-organ, sa nag-ayos ng mga bulaklak, sa kumuha ng camera. Si counsel, mahalaga po ito. Taga-asawa yan. Ulitin ko ha. Kung kayo talaga ni brother at ni sister, hintayin niyo yung panahon. Minsan maabot yung courtship ng 3 years, 5 years prior to the marriage. Hindi naman pare-parehas yan. Depende na po yan sa leading ng Lord. Then, planning. Saan kayo magpapakasal? Sino magkakasal? Sino abay nyo? Sino mga sponsor nyo? Huwag kayong kukuha ng sponsor na hindi sisipot. Pero sa ibang bagay, nakakasipot. Para sa akin, kalokohan lahat yun. Sa unbeliever, okay yun. Sa gawain ng Diyos, hindi. Siguro yung kukunin ninyo dadating at naintindihan kung gaano kahalaga yung kasal nyo. At malaking pribilege sa kanila na maka-witness ng biblical authenticated wedding na hindi mo makikita sa kasalan ng mga hari, emperador at presidente at bilyonaryo sa buong mundo. Because the one that is involved here, primary speaking, is God who make a covenant with you. Wala akong kausap dito. Dami nga kaming kinasal ni nanay. Si nanay pa nag-ayos ng trahe, siya pa tumahi. 3 araw tinahi ni nanay. Madaling araw na si nanay tinatay, umiiyak. Libre po yung trahe. Si nanay pa bumili, siya pa nagtahi. Nilagyan po niya ng mga bato. Sabi ko kanina, kakasal kasi anak nating babae. Kulang pera. Si nanay pa nagtahi. Pinag-pray niya pa. Pinagpuyatan. Di sa ibang mga ikakasal nating mga anak, lalaki, walang barong. Barong ni tate, Amerikana. Pag medyo malawag ng konti, nire-repair ni nanay. Pinagpipray. Minsan, sapatos ko. So, hindi tayo after sa pera. After tayo, yung mga anak natin, mapagpala ng gusto sa buhay. Sasakyan pa namin yung pinagagamit namin. Minsan, si nanay pa yung nag-aasikaso sa kusina ng pagkain ng mga papakainin. So, hindi pa ako nagmamataas, but I have to say this. Ang palad ninyo, may nanay, may tatay kayo. I-treasure nyo sa puso nyo lahat yan. I-treasure nyo siya. Privilege niya. Believe me, napakarami po nagkasal. Pero hindi na intindihan ang sinabi ko. Binigay namin ni nanay ang buhay namin sa Diyos. Pag-aari niya kami, maging sa kasal, ginagawa namin ang pinaka-the best namin. Alang-alang sa Diyos at sa inyong lahat. Kaya po ang mga simpleng principle. Bahagi po ng kasal, ayan. Bible, bail, cord, ina-explain po isa-isa yan, coins, kandila, napakahalaga po niya. So yan. Dito naman po tayo ngayon sa mag-asawa. Taas po yung kamay rito na may asawa. Ito po ang payo ko sa mag-asawa. Ang problema po ng mag-asawa, iwasan man natin, hindi na iiwasan. Anong ibig mo sabihin hindi na iwasan, tatay? Hanggang may diablo, manggugulo yan. Hindi man kayong panggalingan ng problema, may diablo, siya ang panggagalingan. Kaya napakahalaga po ng ipapayo ko. Payo po ito ni tatay. Galing to sa Bible, karanasan namin mag-asawa. Simpleng payo po ito.
At hindi po solusyon ang hiwalay pag may problema kayo. Ang solusyon sa anumang problema, isa lang. Hanapan ng solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Huwag natin kakalimutan yan. At para mapabilis po yung solusyon sa problema, kayong mag-asawa, parehas kayong aako ng tungkulin. Hindi isa lang, parehas kayo. Ako naayos na yung problema ninyo, parehas kayong mag-work out upang wag lang maulit yung problema na yan na naging daan na almost maghihiwalay kayo. Magtulungan kayo to improve your marriage. 40 years na kami nagsasama ni nanay. Ito nga, papakasal kami sa July. Pakakasalan ko siya 40 years namin. Hindi kami nagsama na nang simula ng pagsasama namin eh. Totally perfect. Ang daming adjustment. Idagdag pa sa part ko, bata pa ako nang mamatay yung ama ko. Hindi ako nakakita ng pagsasama ng mag-asawa sa panahong ako po ay naging youth. Kasi bata pa ako nang mamatay magulang ko, yung tatay ko. Kaya ako'y magsama kami ni nanay, totally, wala akong idea. Wala akong understanding. Ang tangi kong hinawakan ay ang salita ng Diyos. At doon ako nagkaroon ng karanasan. Doon din ako naging tatay sa aking mga anak. When I see God as my father, so I become a father. Kaya ito'y simpleng payo sa inyong lahat. Ang unang-unang isipin nyo kaagad pag nagka-problema kayo mag-asawa, ay solusyonan ng problema. Huwag na kayong mag-isipan ng ibang bagay, gugulo yan. Huwag na muna kayong pumunta sa biyanan ninyo, both side, kayo mismo ang mag-isip. Ano ba ang problema? Ano ba solusyon? May solusyon. Andi dito. Kaya magpakalalim kayo sa aral at turo ni tatay, ni nanay, andyan dyan lahat yung solusyon. At para hindi na maulit ang problema na yan, gawa man ni Satan yan, o kayo mismo. Ang kailangan natin, number 1, both of you must take your responsibility. Both of you. Anong responsibilidad ng lalaki? Ephesians 5:25. Asawang lalaki, mahalin mo yung asawa mong babae. So, ibig sabihin, kung siya yung asawa mong babae at mahal mo asawa mong babae, kung may business kayo at may sekretarya ka riyan, so, wala kang panahon sa sekretary mo. Kasi, si sister asawa mo eh. Love your wife. Kasi hindi po pwede yung paliwanag na natukso ko eh. Pwede ka namang magpalayas ng tukso eh. Pwede ka rin tumakbo. Kung hindi mo alam tumakbo, basahin mo yung istorya ni Joseph, tuturuan ka niyan tumakbo. Are you with me? Ang ibig sabihin, mga lalaki, be faithful to your wife. Are you with me? Kaya na pa naging kalagayan ng asawa mong babae. Kaya nagkulang siya sa makeup, nang dalaga siya, talagang nagmi-makeup, may ingat sa katawan, slim siya ngayon. Big na siya. But still, you must be faithful to her. Siya lang ang asawa mo. Dahil nung kinasal kayo, hindi 3 yung kinasal, 2 lang, ikaw at saka siya. Siya lang yung asawa mo. At hindi ka pwedeng sumideline. Kasi baka isideline ka ng Diyos. Are you with me? At hindi ka na pwede pa magpapogi kahit kanino. Pastor ka man, negosyante ka man, ministro ka man, obispo ka man, o anong profession meron ka, doon ka magpapogi sa asawa mo. Huwag kong kani-kanino. Are you with me? Asawa mo yan eh. At kahit nagugutom yung sekretary mo, ang una mong bigay ng pansit, yung asawa mo. Dahil siya yung asawa mo. At kung bibigyan mo ng pansit si sister,
at medyo masasaktan yung asawa mo, magsabi ka para alam niya. Hello? Kasi nataon namang galing, gutom siya, nagpalayas ng demonyo, tapos nakita niya si sister, binibigyan mo ng pansin, tsaka kahit tubig, wala kang binibigay. Magsabi ka, para hindi kanya may misinterpret. Ay kung kakatagpuin mo si sister, dahil sekretary mo yan, o business partner, sabihin mo sa asawa mo na, kakatagpuin mo siya, may pupuntahan kayo kasama sa negosyo para alam niya. Kasi mabalitaan na lang niya na kumain kayong dalawa riyan na wala siyang alam, gulo yun. Sabihin, kahit wala kang ginagawang masama, yung mga maseselang bagay, ipaalam mo sa asawa mo para walang jealousy. Walang miscommunication, walang misinterpretation, at walang misrepresentation. Palakpakan natin ng Diyos. At huwag mo nga kalimutan, brother, may covenant ka sa Diyos. She is your wife. Forever your wife. Period. And God hates what? Adultery and fornication. Because God hates adultery and fornication, anong gagawin niya? He will judge it. It's so painful. Of course, maaring nakapagsisi ka ng kasalanan at dapat lang yun, pero may consequences yan prior to your repentance. So, para walang consequences, hindi bumabayan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, be faithful to God. Be faithful to your wife. The wife of your youth. Then, ano naman responsibilidad ng babae? Respect your husband. Respect your husband. Respeto mo siya. Galang mo siya. Kahit mas matalino ka sa kanya, respeto mo siya. Huwag mo siyang patigilin kung nagsasalita na parang bata. Sinasabi mo, tumigil ka, makinig ka sa akin, tumingin ka sa akin. Kung pastora ka naman, hindi mo kongregasyon yung asawa mo, lalaki asawa mo yun. Respeto mo yan. Are you with me? Alam po sabi ng Ephesians 5:24, simulan natin ng 22, wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Kung paano raw po tayo nagpapasakop kay Kristo sa lahat ng bagay, ganun tayo magpasakop sa asawa nating lalaki sa lahat ng bagay. So huwag na po nating itanong pa kagaya naman nagtatanong ng pulis na tanong na, paano kung tinuturuan niya ako inom ng alak na ligalit, magsugad? Wala naman ganun sa Christian family. Sa mundo meron nun. Ito pong kontekstong ito ay para sa church, sa Christian family, within the house of God. In case lang, natuturo ang kanyang maging immoral, mawala sa will ng Diyos, sumuway sa Diyos, hindi ka susunod. But again, ang pinag-uusapan natin dito ay godly husband. God-fearing husband. Maaaring may weakness siya, mas matalino ka, mas marami kang pera, mas mayaman ka, respeto mo siya. At bahagi ng respect mo ay yung truth na siya ang leader ng tahanan, hindi ikaw. Siya yung pastor, ikaw yung associate. Huwag mong kunin yung authority niya kasi mas matalino ka, mas magaling ka, mas breadwinner ka, mas knowledgeable ka, respeto mo siya. Kung siya may weakness, i-build mo, i-develop mo, i-edify mo. Sabi mo, pa kaya mo yan. Kung ano yung kahinaan niya, punuan mo. And remember, nag-asawa tayo, hindi para paligayahin sarili natin. Nag-asawa tayo para parangalan siya at paligayahin yung napangasawa natin. Kaya nga pagka may kasal, ano pong nangyayari? So inilalagay ito sa ulo ng babae. Anong ibig sabihin ng covering? Yung isa sa likod ng lalaki. Ang ibig sabihin ng submission, yung isa sa likod ng lalaki, anong ibig sabihin ng covering?
Yun ang ibig sabihin nun. Submission. Idagdag pa ang unang ginawa, lalaki. Kung pag-aaralan yung Bible, ang sinasabi lang doon na anak ni Eva at ni Adan, si Abel at si Cain. Pero totoo, marami silang anak ng mga babae. Sila mismo yung nagsipag-asawa, kaya dumami ang tao ng panahon nila. Pero binanggit lang, mga lalaki. At sa tribo ng Israel, wala kayong mababanggit dyan at mababasang pangalan ng mga babae. Puro pangalan ng mga lalaki per tribe. Ang punto kasi ino-honor ng Diyos yung leadership ng mga lalaki. Hindi naman ibig sabihin kayo mga babae, tahimik na lang. Wala na kayong say kasi mabait kayo, pray na lang kayo ng pray, pass ng pass. Kahit yung inagawa ng asawa nyo out of order, ang biblical. Meron kayong karapatang magsalita. Kagaya ni Elizabeth. May revelation siya, ang pangalan ng anak nila ay John. Sinabi niya. So, pwede kayo mag-suggest, pwede kayo magsalita. Karapatan nyo yun. You can talk together. Bibili ng bahay yung lalaki. Dapat ipaalam sa'yo. Bibili ng sasakyan. Mag-i-invest. Bibili ng property. Pinag-uusapan nyo yan. Pwede ka mag-suggest kasi baka may maitulong ka. You can pray together. Hindi po pwede yung masyadong malihim yung bawat isa. At malalaman mo na lang puno na ng problema, nalugi na. So, yun po yung dapat maintindihan ng mag-asawa yung open kayo sa bawat isa. Nakuhaan niyo po ako. Sinasabi niyo sa bawat isa yung gusto niyong i-accomplish, gawin kasi magkatuwang kayo Sabi ng Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered by another, two can withstand him. In a threefold cord is not easily broken. Ayan. Minsan po, hindi na kaya ng lalaki, yung pressure. So, andyan yung asawang babae para sumama. Minsan, hindi kaya ng babae yung pressure. Andyan yung asawang lalaki para sumama. So, meron nagbibigay po ng empowerment, ng lakas. Merong dumadama. Yun ang mag-asawa At pag ang Panginoon ang nasa gitna, tagumpay tayo. Hindi mo na siya pwedeng sirain pa. Kasi ang Panginoon, nakialam na, pumasok sa eksena, siya na yung center ng pagsasama ninyo. And again, siya yung ating kakobinan. And by the way, si Jesus naman na nagdala sa iyo, sister, kay brother. At ikaw naman, brother, tumanggap ng pinagdala ni Jesus sa iyo. Kaya, saan man natin tingnan, ano man ang gawin natin, hindi tayo po pwedeng mabuhay na nag-iisa. Kailangan natin ang bawat isa. At higit sa lahat, yung pagkapanginoon, pamamahala, kontrol, pangunguna ng ating Panginoong Hesukristo. So pag may hatak dito sa isa, palayo sa isa, hindi siya pa magtatagumpay kasi ayan ang Panginoon sa gitna. Hinahatak siya pabalik. At ito naman, may hatak palayo sa asawa niya, andiyan ang Lord, hinahatak siya papunta rito. Yun ang ibig sabihin ng Ecclesiastes 4:12. Palakpakan po natin ang Diyos. So, respeto. At sa harap ng tao, tayo mga asawang babae, usually may mga meeting dyan. Huwag kayong magmi-meeting na yung asawa niyong lalaki, hindi niyo pinagsasalita. Minsan sa family ganun Yung lalaki, tagapakinig lang. Meeting yung nanay. Meeting mga anak. Doon yung tatay. Ang leader ng meeting, nanay. Nag-usap-usap yung family. Sabi nung nanay, o mga anak, okay ba itong ating napag-usapan? Sabi ng tatay, okay. Sabi naman ng mga anak, nanay, okay ba itong ating napag-usapan? O mami, mama, sabi ng tatay, okay. Yung tatay, taga-okay lang, walang voice. Mali yun. Pagsalitain niyo yung tatay ninyo, kahit tayo yun ang sasabihin niya. Kasi tatay niyo yan. Sabi ko, pagsalitain niyo siya. At hindi naman po ito paramihan ng salita, tala rin itong kompetensya sa salita, pero kadalasan yan, dapat ang huling salita nasa tatay. Siya dapat yung nag-a-approve ng lahat ng yan. At kung hindi man siya makapagsalita, meron na silang usapan ng asawa niya, na depende sa inaayos yung problema. Yung asawang babae, yung magte-take over ng sitwasyon kahit nandoon siya para lamang maging maayos yung
pulong na yan, meeting na yan, o transaction na yan, o ano man yan. Dahil siya yung may knowledge. Pero binigyan mo ng importansya yung asawa mong lalaki. Kahit ala siya alam, sinama mo siya ron para meron po siyang maintindihan. Kasi asawa mo yan. Siya yung naging witness mo. Respect. Kita niyo si Sarah, ang tawag niya kay Abraham ay Lord. Question, si Abraham ba ay Diyos? Hindi. Bakit Lord? Yun yung kultura nila Sa kultura nila, pagka ang babae ay nag-asawa, ang asawa niya, Panginoon niya. Susundin niya ang gusto. Yun ang ibig sabihin. He called Abraham Lord. Ang ibig sabihin, he fully surrendered her life to Abraham as her husband or as his husband. Tama, as her husband. Nakuha niyo po yun. Yan po ang submission. Kita niyo si nanay pag nagtuturo, sabi niya, napakahirap nito. Pero natutuhan ko ng mag-submit kay tatay. Kasi nung earlier sa amin, si nanay matapang talaga yan. Taga Mindanao yan, sanay sa giyera yan Pero hindi ko siya pinors na mag-submit. Minahal ko siya. Nagpakita ng ehemplo. Hanggang isang araw sumurrender siya. Wala kaming conflict ni nanay sa maraming bagay. Kasi alam niya yung tungkulin niya. Na mag-submit. Kahit ayaw niya, pag ako'y nagpasya, susunod siya. Ganon niya po ako nirerespeto. Siguro, na-earn ko rin yung trust niya kasi nakikita naman niya yung mga decision ko at leadership ko galing sa Diyos. Pero kahit may failure ang asawang lalaki, hindi ibig sabihin nag-fail siya sa decision niya, nalugi ang negosyo ninyo. Nagkamali siya ng pasya sa pag-abroad o pagtatrabaho o decision para sa mapapangasawa ng anak ninyo. Nagkagano naman siya, hindi ibig sabihin, i-disrespect mo na siya. I-respeto mo pa rin siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong umako ng tungkulin. Huwag mo siya akusan at kondinahin. Kasi natututo na yan sa kamalian niya. Kasi, ang Lord kahit nagkamali tayo, hindi niya tayo tinanggalan ng respect. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na ayusin ang sarili natin. Do the same thing. Be merciful. And then, another thing para maiwasan po yung problema ng mag-asawa, avoid accusing each other. Avoid accusing each other. Minsan kasi pag nag-aaway po kayo, maliit lang pinag-aawayan, nag-aakusahan na kayo Pati yung nakalipas na panahon, inuulit nyo. Yung sinang isa, yung mistake niya, yung weakness niya, yung pagiging irresponsible niya, inaakusa nyo sa bawat isa. Mali po yun. Ang sabi ng Ephesians 5:28, yung asawa natin, galing sa katawan nating lalaki. Si Eva galing sa katawan ni Adan. Kaya kung ano yung nararamdaman ng bawat isa, nadadaman ng bawat isa. Kagaya ni nanay, pag si nanay, nararamdaman kong siya po'y merong problema, nararamdaman ko yun. Siya may kagalakan, nararamdaman ko yun. Kasi isa kami. Kaya huwag kayong mag-akusahan. Kung ano yung problema, yun lang ang ayusin ninyo. Huwag na kayong lumayo sa border nun. Huwag nyo nang ulitin pa yung kasalanan niya ng nakalipas, kamalian niya ng nakalipas. Lalala ang problema nyo. Doon lang kayo sa usaping inaayos nyo. Huwag kayong lumabas sa context, sa border ng problema. Para wala nang madamay ng mga anak, relatives, o iba pang tao. At pag-usapan nyo ng mapayapa yan, dalawa kayo. Huwag sa harap ng mga anak nyo, sa harap ng relatives, sa harap ng mga tao. Kasi mga bata masasaktan, masusugatan. Sa murang gulang nila, nakakatrauma sila. Kaya nagsalaki ang maraming bata, maraming sakit. Kasi nakita nila nag-aaway yung mga magulang nila sa harap nila, hindi nila kaya hanggang maghiwalay. At nagbalikan naman, pero taon, apektado sila. Kaya kung kayo may pag-uusapan, mag-pray. Ayaw man ng babae, mag-pray yung lalaki. Ayaw man ng lalaki, mag-pray yung babae. Invite the presence of God. At mag-usap kayong maayos. At kung nagtataas ng tinig yung lalaki, huwag mo salubungin ng mataas na tinig. Nagtataas ng tinig yung babae, huwag mo salubungin ng mataas na tinig. Pabayaan mo siya magsalita kahit galit siya, tahimik ka lang. At pagkatapos noon, sumagot ka na may kapayapaan. Hold your peace.
Allow the Holy Spirit to control you and your character and your manner. Next, avoid bad words. Huwag tayong gumamit ng salitang pangit kasi parehas kayong masasaktan. Asawa mo yan. Kung sabihin sa akin, pangit ugali mo, talagang ganyan ka eh. Nagsisisi ka ako, pati ikaw pa na pangasawa ko. Avoid bad words. Nangaling ka. Sabi mo, ako lang mahal mo. Eh si sister, inihaw mo. Sinungaling ka. Kagaya ka lang, diablo. Avoid bad words. Mas maganda yung correction, may conviction. Para madala yung nagkamali sa conversion. Ulitin natin ha. Maganda yung correction, may conviction. Para yung nagkamali, madala natin sa conversion. Avoid bad words. Kaya si nanay, kahit inaaway ako ng tahimik ako. Umiyak na lang ako. Hindi dahil hindi ako lalaki. Kundi natuto akong magpailalim sa Diyos. Pagkatapos nun, malakas ang conviction. Siya rin na nagsasabing, pasori, nagkamali ako. Kasi pag sinalubong mo yung apoy ng gasolina, sisiklab yan eh. Hindi niya napansin sa mag-asawa, merong maapoy, may malamig. Kasi kung pares kayo maapoy, pares kayo masusunog. May mga pagkakataon, hindi kayo compatible, inalaw ng Diyos yun. Para yung kakulangan ng isa, mapunuan mo. At yung kakulangan niya, mapunuan mo. Para pares kayo maging kompleto kay Kristo. Amen. Then, iwasan natin yung self-pity that leads to bitterness. Ito kasi self-pity, bunga to ng mga bad words at accusation. Nasasaktan tayo. Naawa tayo sa sarili natin. Eh, minsan ayaw mong umuwi. Pares po, vice versa. Lalaki at babae. Doon ka muna sa nanay mo. Papahangin ka sa labas. Nakakaroon ka na ng self-pity. At uwi ka man, gagampanan yung tungkulin, pero wala na yung love mo sa spouse mo. Kasi meron ka lang self-pity. Nauobliga ka na lang. Napipilitan ka na lang. Pakitang tao na lang yun sa pamilya, sa kapitbahay, sa mga kapatiran. Kaya pag nakaramdam ka ng ganun, magpatawad ka agad. Papatawad ka. At kung tayo naman ay may kasalanan, humingi tayong tawad. Kung lalaki nagkasala, nagkamali, alisin na natin adultery, ibang bagay yung reason, hingi kang tawad. Maging humble ka. Kung babae naman na nagkasala, of course, hindi natin ini-expect na siya po may involved sa adultery. Mas malala po yun. Ibang kasalanan, humingi ka rin ng tawad. Umako tayo ng tungkulin natin. Kung sino nagkamali, humingi ng tawad. Pagkatapos yung hininga ng tawad, magpatawad ka, kaagad. Huwag mo na hintayin pang tumagal yung forgiveness na yan. Then, nag-pray kayo. Kalimutan ng lahat. Magsimula ng bagong bagay. I-reverse yung pangyayari. Stand in the goodness of God. Speak good words. Show good manner and right conduct. Amen. Be like Jesus. And then, things to avoid, unjust jealousy. Ayan, dami po kasing silosa eh. Amen. Daming silosa. Masama bang magselos? Hindi, basta may basihan. Pero kung walang basihan, yun ang masama. Siguro ang advice ko sa mga babaeng nakakadama ng selos, kaysa magsalita kayo ng pangit sa asawa niyo mga lalaki, i-text nyo ito, ikwento nyo kay sister, sa kapwa pastora, kung sino pa, tiba pa't marami pa, tumakbo ka sa nanay mo, sa tsuyi mo, sa sino pang tao, sa nagkasal sa inyo, siguro ang advice ko, kung ikaw may jealousy, kausapin mo ng maayos yung asawa mong lalaki. Sabihin mo sa kanya, ako nagsiselos ako para maklarify kung talagang merong basis yung jealousy mo. At tayo naman mga asawang lalaki, pagka gano'n, huwag tayong magalit. Pakinggan natin sila. Mas mabuti na nalaman natin nagsiselos pala siya. Para wag siyang lumala. Huwag mo siyang i-ignore. Huwag mo sabihin, hindi, ikaw naman may problema niya, nagpapagamit ka sa diablo. Huwag mo sabihin yun. Hayaan mong i-release niya yung sarili niya.
Wala kang kasalanan, paliwanag mo na hindi totoo yun. Para yung unjust jealousy mawala. Kaya kumprontahin mo siya, sister. Sabihin, kumprontahin, huwag mo siyang awayin. Sabihin, may communication with him. Upo kayo pa. Daddy, talagang nagsiselos ako kasi sabihin mo kung sino pinagsisilosan mo. Kasi baka mamaya gawa lang ng diablo, hindi naman totoo yan. Hindi makakapagpaliwanag ka. Madideliver mo siya. Pagsalitain mo siya. Yun ang pinakatama. Yung kausapin mo siya. Ikaw din naman, lalaki, ganun ka. Kung nagsiselos ka rin naman kay brother, kay pastor, o kapatiran, o sino pa. Kasi kasama siya sa evangelism, sa prayer meeting, sa music team. Wala kang basis, kausapin mo siya. Alam mo, nagsiselos ako Siselos ako kay brother, kay pastor, kasi ganito. Pakinggan mo siya. Then, explain mo, hindi totoo yun. Para maging mapayapa tayo. Simpleng payo po ito. May natatawa po ba rito? Huwag natin daanin sa suspicion na walang katotohanan. Kasi ang dami ko nakita nagsiselos, hindi naman totoo. Yung pinagsisilosan niya, napakabuting babae. Napakalinis na babae, pinagsisilosan niya. Kawawa naman yung pinagsisilosan mo. Hindi naman pala totoo. Amen. Hindi, nakita kong kumain sila sa restaurant pagpalagay na natin kumain, may picture sila ron. Hindi naman ibig sabihin kumain lang sila, meron na silang ginawang masama. Let her explain, let him explain. Huwag agad na, ito nga ba sinasabi ko? May relasyon sila. Ito pinakain niya, ako hindi niya pinakakain. Taksil. Murder pag crispy pata. O kahit man lamang hotdog, di niya ako binibigyan. Papatayin ko yan. Patayin mo yung selos mo, huwag yung asawa mo. Are you with me? So, kung meron kang suspicion, kausapin mo siya. Mag-pray ka. Mag-mature ka. O kung ano-ano yung lalabas sa bibig mo, ano-ano sasabihin mo, sino yung kakausapin mo, sino tatawagan mo. Yun ang gustong-gusto ng diablo para palalain yung problema. Huwag kang maniwala sa diablo, sa Diyos ka maniwala. Amen. Then, things to be avoided, pride. Pride. Marami po kasing lalaki, puno ng pride. Ako lalaki rito. Ako masusunod dito. Hindi pwedeng magsalita yung babae. Mag-submit ka. Lahat ng gusto ko magaganap dito. Ako lalaki. Ako yung unang lumabas. Oo, pero ang pinalabas niya, Adan, hindi Hitler. Sabi ko, pinalabas niya, Adan, hindi Hitler. Pride. Makita sa atin yung meekness ng Lord. Makita sa atin yung kindness ng Lord. Yung gentleness. Alam niyo, yung gentleness, napakagandang katangian yan. Kung ano-ano sinasabi sa'yo, inaakusahan ka, harap-harapan, walang katotohanan, pero nakangiti ka pa rin. Masakit yung sinasabi sa'yo. Pero yung ugali mo, gentle ka pa rin, mahinahon ka pa rin. Yan po yung gentleness. Ganon tayo sa mga asawa natin. Ang fruit of the Spirit naman, para sa lahat yan Hindi lang naman sa lalaki yan Para sa babae din yan. Na makita sa atin yung ugali na yung gentleness, yung meekness, yung kindness, yung humility. Amen. At para hindi pumasok po sa atin yung mga pagtatalong ito na hindi po kailangan, don't forget to know your spouse. Or spouses na lang kasi marami po kayo. Dapat kilala mo asawa mong babae. Kilala mo asawa mong lalaki. Ako, kilala ko si nanay. Lalo na ng early years namin, alam ko kung ano yung weakness niya. Kaya hindi ako pumapatol. Kasi kung kilala mo na yung asawa mo, ano pang pinagtataka mo kung gano'n siya? Ay kung meron man ako nakitang kukulangan kay nanay, pinupunuan ko yun. Hindi ko tinutilig sa'yo, hindi ko inaako sa yun. Hindi nyo napansin kahit minsan hindi ako nag-preach ng anuman laban kay nanay. Kasi no need. Kilala rin ako ni nanay. Kaya pagka kayo nagpakasal at nag-asawa na kayo, bahagi ng tungkulin nyo sa bawat isa, kilalanin ng bawat isa. And again, kung may weakness yung bawat isa, andyan dyan ka, hindi para kondinensya at akusahan, kundi para punuan.
Tulungan siya. Yun yung mag-asawa. Someone or somebody must pay the price. Amen. Kung sa unbeliever, nagagawa natin, bakit di natin gawin sa mga asawa natin? Maliwanag po ba yun? Then, things to be avoided. Yung iwasan po natin hindi ipanalangin ng bawat isa. Bago natin ipanalangin yung iba, panalangin muna natin mga asawa natin. Pamilya natin. Para lahat po tayo makapaglingkod na walang problema, walang inaalala, at meron pong magandang patotoo. Para lagi tayong kontrolado ng Diyos, lagi niya tayong napapangunahan. Ipag-ayuno. Ako, pinag-ayuno ko ni nanay. Si nanay, pinag-ayuno ko. Hindi dahil may problema kami. Kundi gusto ko magtagumpay siya. Magawa niya yung dapat niyang gawin sa Diyos. So meaning to say, we support each other. Yun yung tama. Hindi tayo dapat humarang sa bawat isa na may ginagawang tungkulin sa Diyos. Okay. Hindi ko problema nun. Kahit ako yung nagluluto ng pagkain ko, ako yung naglalaban ng lampi ng mga bata, ako namamalengke. Hindi ko problema yun. Ginagawa ko po yun. Hindi mahirap sa akin yun. Ako yung lagi unang bumabati kay nanay, kahit wala akong kasalanan. Kaya nagiging magaan ang pagsasama at yung response ng mga asawa natin, maganda. Hindi mo na kinakala-obligahin sila mag-repent o umako ng tungkulin. Kung sa umako tayo ng tungkulin, susunod sila. Ano nangyari kasi sa iba, hinahanapan niya ng tungkulin yung asawa niya, pero siya ayaw naman niyang umako. Ganito natin to ilagay. Pag meron kayo hindi napagkasundoan, huwag mong hanapin sa kanya yung mali niya. Akuin mo yung tungkulin mo upang yung mali maitama. Halimbawa, nagkaroon kayo ng isang usapang hindi mapayapa, nagkaroon diskusyon, nagtaasan ng tinig. So, huwag mo sabihin sa kanya nagtataas siya ng tinig at siya yung hanapan mo ng repentance. Kung nakapagtaas ka ng tinig, umako ka ng tungkulin mo at mag-apologize ka sa kanya. Yun yung tama. Huwag mo siyang intay mag-apologize sa iyo. Ikaw ang umako. Kasi nagkamali ka rin eh. Nagtaas ka rin ng tinig. Huwag mo sabihin, kung ba't ako nagtaas ng tinig? Kasi ikaw may gawa. Naprovoke ako eh. Maring totoo yun. Kaya lang, nawala ka lang sa spirit eh. Kaya ikaw mismo umako ng mali mo. Maliit man yung ginawa mo, mas malala sa kanya, pero umako ka. At siya rin, dapat ganun. Kung ayaw niya, umako ka. Kung siya naman may gusto, ayaw mo, ako siya. Huwag mo ituro sa kanya yung tungkuling ikaw yung dapat umako. Maliwanag po ba yun? Kasi kung nagkulang siya, nagkulang ka rin, nahanapan mo siya, hindi ka naman umako ng tungkulin mo, lalala ang problema ninyo. So to solve that, kailangan niyo pong magpanalanginan sa bawat isa. Hawak kayong kamay. Pray kayo. Kaya lagi na nanalangin mag-asawa, napakatagumpay nun. Double power po yun. Sabi ko, double power sa family. Then, do not forget your vow before God and to all who witness your wedding. Do not forget your vow before God and to all who witness your wedding. Huwag niyong kalimutang may vow kayo sa Diyos at sa harap ng lahat na sumaksi ng inyong kasal. Nakalimutan mong isuot yung iyong wedding ring, huwag mong kalimutan. Yung mga sumaksi nung kinasal kayo, narinig nila yung vow mo. Patotohanan mo yun. Panindigan mo yun. Dahil bawo mo sa Diyos yun, sa asawa mo, na narinig ng maraming saksi or witnesses. Amen. Be supportive to each other. Full support, yun po ang ibig kong sabihin. Nanay, minsan di umuwi. Bahala ako sa pagkain ko. Wala siyang marinig sa akin.
Doon ako natutong maglaga ng tubig eh. Eh kung hindi si nanay nagpapalayas ng demonyo sa labas, matututo ba ako maglaga ng tubig? Hindi natutuhan ako magpakulo ng itlog, hindi ba natutuhan ako? Eh kung nagmumumura-mura ako doon, hindi nagutom ako. Hindi natuto ako maglaga ng tubig at ilagay yung itlog. Be supportive. At sa may ginagawa sila sa Lord, hindi naman nila intention nagkulang ng tungkulin sa atin, ano? Okay lang, be supportive. Hindi naman sila talaga ganun eh. Nataon lang talagang emergency yung sitwasyon. Nakalimutan niya, napasarap ng prayer, may overnight prayer, hindi naman niya sinasadya yun. Be supportive. Have a good mind, a sound mind. A mind that praises God. Huwag kang negative. Be supportive. Nanay, minsan, di nakaka-uwi, di dito nag-stay. Pagising ko, wala na, hindi na nga nakapagpaalam, nag-message lang. Be supportive. Ginagawa ko, nagpipray, ingatan siya ng Lord, lumakas siya, patnubayan siya. Bahala na ako sa sarili ko. Dapat ganon. Huwag tayong mapaghanap. Dahil ang Diyos naman yung ginawa nila. Are you with me? Lawakan natin pananaw natin sa both side. Inuulit ko, hindi naman siya palaging ganon. Lalo na hinihingi ng pagkakataon. Ako kahit minsan, hindi ako natulog sa ibang bahay kung pwede ko umuwi. Kahit malayo ang biyahe, uuwi ako. Tutulog ako sa bahay ko. Hindi ko lang magawa yan pag nasa abroad ako. Nasa Mindanao ako. Pero yung kaya kong biyahe ng 5 oras, 7 oras, uuwi ako. Tutulog ako sa bahay ko. At kung hindi ako makakauwi, tinatawagan ko si nanay. Pero madalang mangyari, hindi ako umuwi. Kung nandiyan lang ako sa Pangasinan, Baguio, uuwi ako. Malibang malalayo talagang wala akong pag-asang makauwi. Pero pinapaabutan ko siya kung nasan ako. Sinasabi ko sa kanya kung nasan ako. Para hindi siya mag-alala. Sabi niya, okay lang pa. Sobra naman ang trust ko sa iyo. Yun ang masarap pakinggan. Pero kahit ganun, hindi ko siya ina-abuse. Tungkulin ko yung inaako ko. Amen. Then, eto na po, ang tungkulin ng mag-asawa, turuan niyo inyong mga anak ng salita ng Diyos. Actually, tatay ang may tungkulin. Kailang minsan yung tatay nasa negosyo, nasa abroad, nasa barko, nasa opisina, ay di tutuloy ng nanay. Pero pag nandiyan ang tatay, dalawa sila. Kung wala ang tatay, yung nanay. Turuan niyo mga anak niyo ng salita ng Diyos. Kayo mismo magturo. Kung paano ko kayo tinuturuan sa kasimplihan ng salita ng Diyos, yun ang ituro niyo sa kanila. Sa murang gulang, turuan niyo sila. Itrain niyo sila sa salita ng Diyos. Turuan niyo sila magpalayas ng demonyo. Turuan niyo sila ng faith. Sabihin niyo, mga anak, pag pinag-pray mo yung may sakit, gagaling yan. Papa, kahit 3 taon lang ako, oo, kasi si Jesus nasa iyo. Turuan niyo sila ng faith. Turuan niyo silang may power sila. Turuan niyo silang ang Diyos nakatira sa kanila. Turuan niyo sila mag-pray ng simple. Sasagutin sila ng Diyos. Yun ang ginagawa namin sa aming mga anak ng maliliit pa ngayon sa mga apo namin. Paul, kaya mo pag-pray mo yung gagaling. Talaga, tatay, sa akin si Jesus. So, nabibuild yung faith nila. Baksa, kaya mo yan. Layas mo, demonyo. Satan, layas ka, pangit ka. 2 taon yun. So, turuan natin. Amen. Huwag yung maliit pa yan. Tsaka na, pag matanda na, pag matanda na, hindi mo na mahabol yan. Sa murang gulang, turuan mo. Turuan mo magsalita ng tama, gumalang sa matatanda. Magsalita ng pangako ng Diyos. Turuan sila magbasa ng Bible. Hayaan natin magtanong sila. I-simplify natin yung salita ng Diyos sa kanila. Lahat ng mga anak ko nang maliliit pa namin, binili ko ng mga Bible yan na madaling intindihin, pati mga apo namin. Nililigaluhan ko yan sila ng mga libro ko. Sinisimplify ko yung mga prophecy sa kanila. Lahat sila, meron sila yan. Nakabuklet yan. Ini-explain ko sa kanila. Yun yung gawin ninyo. I-build nyo yung faith nila.
Turuan niyo sila ng love, ng patience, ng fruit of the Spirit. Turuan niyo sila ng obedience, ng meekness. Sabihin niyo may power kayo, nasa inyo ang Diyos, di kayo tatabla ng COVID, walang tatalab sa inyo. Matatanim sa isip nila, mayaman kayo. Kada bigay niyo, ibibless kayo ng Lord. At ba't kayo nagbibigay kasi mahal niyo ang Panginoon. Maging mapagkaloob kayo, huwag kayo maging madamot. Kahit bless kayo, maging mababang loob kayo. Makisalamuha kayo sa lahat ng tao, pasakayin sila sa sasakyan ninyo. Maging malapit kayo sa mga tao. Maging maamo kayo. Turuan niyo sila ng salita ng Diyos. Para lumayo sila sa laptop, sa YouTube, sa iPad, sa television, sa card, kung ano-ano pang mga bagay na hindi nila kailangan. Turuan niyo silang manamit ng maayos, lalo na pag nagdadalaga na. Turuan niyo silang mag-ingat sa mga kaibigan nila, sino yung tamang kaibigan, sino yung hindi kaibigan, anong oras sila dapat nakikipagkaibigan, ano yung pinag-uusapan. So turuan niyo sila. Are you with me? Bigyan niyo sila ng panahon. At pagkatapos niyo silang turuan, mag-pray kayo patungkol sa topic na didiscuss ninyo at ipag-pray niyo sila, i-bless niyo sila. Nagising sa umaga, nakita niyo sila, papasok sa school, i-bless niyo. Pag-uwi, nandiyan kayo, dumating sila, i-bless niyo. Kung paano ko po kayo tinuturuan, ganun niyo sila turuan. Pababawi ninyo ang turo sa kanila. Amen. So yan po yung mga simpleng payo ni Tatay sa ating pamilya. Tapos na po tayo kanina sa walang sukat paglagay ang pagpapala. So tapos na po tayo ngayon sa perfection. Amen. Turuan natin silang magbasa ng Bible, paniwalaan ito, bulay-bulayin ito, at sundin ito. Then, bago bumaba si Jesus, ang irarapture niya ay living like Jesus family. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.